nga po pala si Allen Panuelos. Bali OFW din po na nag-start magtrabaho sa Bahrain since 2012. Pero ngayon ay nandito na po sa Cayman Island for more than a year. Isa pong pagpalang araw para sa lahat ng mga kababayan nating OFW saan mang sulok ng mundo. Ako nga po pala si Allen Panuelos. Bali OFW din po na nag-start magtrabaho sa Bahrain since 2012. Pero ngayon ay nandito na po sa Cayman Island for more than a year. Bali gumawa po ako nitong video kasi may mga nagtatanong po sa atin ng mga kaibigan kung paano daw po ako nakapunta dito sa Cayman Island. So yun nga po, way back 2012, trabaho po ako sa Sofitel Hotel. Tapos lumipat po ako ng 4 seasons, 2015 hanggang last year, 2022. Sa swerte naman po, nakahanap naman ng trabaho dito sa Cayman Island. Last year lang po ako lumipat dito, 2022. Bali, nag-scroll lang po ako sa LinkedIn. Tapos nag-apply dun sa mga posted hirings. At luckily, napili naman po na makatrabaho dito at makalipat dito sa Kimpton Seafire Resort and Spa. So, bali yun po yung naging daan kung bakit nakapunta ako dito sa Cayman Island. At yun nga po, medyo may mga adjustment lang po, no? Kasi sa Bahrain po, iba po yung cost of living, iba rin po yung lifestyle, I would say, sa Bahrain. Dito rin po is iba rin po yung cost of living dito, iba rin po yung lifestyle. Plus, yung weather po, yung klima po sa Middle East, sobrang ibang-iba sa klima naman dito sa Cayman Island. Kasi sa Middle East is pag summer, sobrang init talaga. Dito po is tropical. So parang nasa Pilipinas lang po. May experience mo na umulan sa umaga, tapos iinit, tapos sa bandang hapon is uulan ulit. At sa kasalukuyan po ngayong December, medyo mahangin na dito sa Cayman Island, kaya medyo nag-a-adjust pa rin. Pero so far, okay naman po. Kasi syempre, sanay na tayo ng ganitong weather nung nasa Pilipinas pa lang tayo. So yun po, kaya po gumawa ako nitong video na to para matulungan din yung ibang mga kaibigan natin, mga kababayan natin na just in case makahanap sila ng trabaho dito sa Cayman Island, alam na nila kung anong mga dadat na nila. Medyo okay po dito kung ikukumpara mo po sa sa Middle East. There's always a negative and a positive side, kahit naman po saan. So, gagawa po tayo ng comparison sa mga susunod na video tungkol po sa mga expenses dito, cost of living din, mga bahay, kung magkano, transportasyon. So, yun po, i-compare po natin kung saan po tayo mas magiging komportable ba, kung mas mahal nga ba manirahan sa Middle East or magtrabaho, o mas mahal nga ba dito magtrabaho plus manirahan. Kasi sa sahod po sobrang ibang-iba talaga. Pero yung mga benefits naman po kasi sobrang magkakaiba-iba naman talaga. Kasi may benefits sa Middle East na wala dito. Meron din ditong benefits na wala rin sa Middle East. So yun lang po. Kung may mga tanong po kayo, comment nyo lang po sa baba para po magawa po natin ng mga videos. Yun na po. Salamat po.